Nung una kong nakita itong pagbisita ni Defense Secretary ng US na si Hegseth, sabi ko, may basbas ba itong si Trump dito o wala? Kasi parang sa aking pagkakaalam, itong si Trump, ayaw niya ng war, ayaw niya ng gulo, at ayaw niya si Marcos Jr. Maybe it's too early to judge, pero I've been observing lately, left and right, front and back, itong si Donald Trump, panay war ang nandito sa kanyang Trump's ultimatum to Putin. Ayan. Donald Trump calls on Putin to sign Ukraine deal. Trump will bomb Iran anytime. Yung mga ganun, no? Is it too early to judge na budol din ba itong si... Budol ka din ba, Trump? On his first trip to Asia to reaffirm what he described as an ironclad alliance. During his meeting with Philippine Ayan naman tayo sa ironclad. Ay, nako, Diyos ko po talaga. Oh. Alam nyo ba ang daming war na in-instigate, na inumpisahan, na naging aktibo itong Amerika sa buong mundo, na lagi naman silang talo. Kahit nga sa Vietnam, talo di ba? Oh, doon sa Syrian War, nag-withdraw. Diyan sa Afghanistan, umalis sila noong 2021 for how many? 10 years? 11 long years? Tapos, umatras din sila. Tapos tayo, ironclad. President Ferdinand Marcos Jr. Hegseth said it was a deliberate choice. Considering the threats from the Communist Chinese. Communist Chinese? Parang alabay din. And considering na itong si Hegseth, ito appointee ni Trump. Pupunta ka ng Pilipinas. Nakita mo, after pumunta ng Pilipinas, itong si Hegseth, ano ang nangyari? Anong ine-exercise nung China ngayon? Pinalibutan na nila yung Taiwan. Alam niyo kung bakit? Siyempre, yung lugar natin, pinalibutan tayo ng mga kano ng kanilang EDCA sites. Ayan. Dito from Luzon, Visayas, and Mindanao, nakita ninyo sa 9 na EDCA sites. At kung titingnan niyo, ang lapit ng Taiwan, dito yung China. Saan ba unang lalapag muna ang Amerika bago sila dumiretso doon sa Taiwan or dito sa China? Di ba dito muna sa atin? Strategic nga kaya nga nilagyan tayo ng naval base. Kasi magagamit nila yan pagkarating ng war o lalong-lalo na dito sa northern northern hemisphere ng Pilipinas. So ayan, 2 sa Cagayan. Isabela. That friends need to stand shoulder to shoulder. Shoulder to shoulder. Tayo po ay binomba ng water cannon na may naputulan ng daliri. Asan yung shoulder to shoulder? Maalala ko tuloy yung sinabi ni Trump. Said very boldly, you could end this Ukrainian-Russia war in 24 hours. Yeah. How? So I know Zelensky very well. And as you know, I get along very well with Putin. I would tell Putin, got to settle. I would tell Zelensky, you got to settle. I would tell one, you're going to load up with money. I'd tell the other, you're not going to get any money. I would get a settlement in 24 hours. Okay. So, prior to that, maaari na malakas si Trump kay Zelensky, kay Putin, even kay PRRD, with world leaders prior to Trump being president now, kasi nasubukan nila si Trump nung way back, yung kanyang first term. Ngayon pumalit kasi itong si Biden. Si Biden talagang warmonger, kumbaga gusto niya may gera because of the impact or the effect ng administration ni Biden. Humina yung Amerika. Humina sila, as in humina, naging weak. So ngayon, during that time, ayaw ng mga ibang leaders kay Biden. Kaya itong Russia,
China, Iran, India, kumbaga nag-form sila ng kanilang alliance. So kung before, pwedeng makinig si Russia kay Trump kasi nga kumbaga malapit sila sa isa't isa. Pero because of Biden na pumalit, na hindi na malapit ang Amerika at Russia because of Biden, pagkabalik na ni Trump, ay bago ng alliance, kumbaga ang Russia, ang China, ang India, ang Iran. Actually, kaya humina, parang sa akin, ang nakikita ko dito, nawawalan na ng pangil ang Amerika. Kaya nga parang nakita ninyo, kaliwat kanan ang ginagawang tariff, trade war nitong si Trump. Kasi hindi na nakikinig sa kanya yung mga world leaders. Akalain ninyo, pag sinabi niya ganito, sinabi niya, hindi sila nakikinig. So, saan magre-resort itong si Trump? So, idadaan na niya ngayon sa trade war. Idadaan niya ngayon sa tariff. Isa-sanction namin kayo. Lalakyan namin ang tax ninyo, ang tariff ninyo, parang ganon. Pero ngayon, hindi na matatakot halimbawa ang Russia. Hindi na matatakot ang Russia kahit magkaroon man ng tariff or trade war with Russia, si Trump, secured na si Putin, ang Russia. Bakit? Kasi nung panahon ni Biden, 'di ba, nag-impose din ng tariff si Biden sa Russia. So anong ginawa ni Russia? Bumaling siya sa mga ibang bansa. So yung supposed to be na ang business ng Russia with the US and other countries, bumaling na sa China, bumaling na doon sa mga other allies. So nagkaroon na sila ng sarili nilang bubbles. Bubble kung saan kaya na nila kahit wala, katanggalin natin sa picture yung Amerika. So ngayon, humihina na yung Amerika. And walang choice ang Amerika kundi i-impose yung sinasabi nilang ironclad. Kami pa rin ang superpower. So, by doing so, ang ginagawa nila, going to these countries, including the Philippines, nagagamitin tayo. If America will lose even Taiwan, malaking dagok yun sa kanila. Kaya nakita ninyo, nakaposition na yung mga naval bases, yung mga base militar ng Amerika all over China and even Russia kasi gagamitin nilang proxy itong mga bansa kagaya ng Pilipinas. Kaya nakakabahala itong sinasabi ni Browner. Ako, hindi malayong isipin sa akin na talagang damay tayo dito. Panoorin nyo. Your relentless pursuit of peace is a narrative of triumph that should inspire us all. Wow! Furthermore, your dedication to territorial defense operations. Wow! Akala mo kung kompleto tayo ng gamit. Akala mo kung gigantic superpower tayo kung magsalita. Let us be ready! Has positioned NOLCOM as a formidable shield against external threats. In fact, NOLCOM is our frontliner here in the Northern Hemisphere. And as we saw a while ago, in their shift to territorial defense, they have gone a long way already. Oh, but let me... Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Bakit? Sino may kasalanan? Kasi kayo Kayo mismo ang nagpapasubo ng bansang Pilipinas natin. Nakita ninyo yung mga ibang bansa? Tahimik lang sila. Indonesia, Vietnam, Thailand. Actually, nakita niyo yung Thailand? Nagkaroon sila ng military drill with China. For me, it's a good choice. Kasi ang China is emerging. For me, mas malakas na ang China kaysa sa US ngayon. Nakita niyo yung US ngayon? Takot na sila. Bakit? Dinadaan na nila sa trade war. But when it comes to war, laging talo naman ang Amerika sa digmaan. Nakita niyo mga history nila sa digmaan? Laging talo. Tapos nakita niyo ibang bansa, tahimik lang sila. Pero tayo, akala niyo, best friend natin ang Amerika. Kailan ba tayo makakaalis sa Uncle Sam? Alam mo yung mga historical natin, mga ganyang
kuno-kuno na ironclad na mga ano. Siyempre kung ano mangyari between sa war ng China at ng Amerika, damay tayo. Bakit? May mga base militar tayo. Magsasalita ito, akala mo kung kayang-kaya natin Let me give you this challenge, this further challenge. Wow. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning. Securing? Mga kanto-kanto nga sa Pilipinas nga, ang gugulo, hindi nyo masecure. Magsasalita kayo, akala nyo kung kumpleto ang gamit na pang-secure dyan sa Northern Hemisphere. Let us be ready for actions in case there is an invasion of Taiwan. Oh, ano ngayon? Anong pakialam natin? Invasion of Taiwan. Bakit natin ini-include ang bansa natin kung merong mang invasion dyan? Di ba dapat labas tayo dyan? Ang panahon ni PRRD, naging inactive yung EDCA sites na yan na ipinalagay ni former President Noynoy Aquino. Panahon ni Marcos Jr. ngayon, dinagdagan pa. Inactivate na nga, dinagdagan pa. So kung merong invasion of Taiwan, damay tayo. Sino may kasalanan? Hindi kayo. Mahal nyo ba talagang bansa natin? Okay. So, extend na natin yung sphere of operations natin. Wow, extend yung sphere of operations. Ang gulo-gulo ng bansa natin kung magsasalita. Akala mo talagang kumpletos ricados tayo ng kagamitan, ha? Panay nga namang kurakot. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Kawawa tayo dito. Kawawa tayong normal na mamamayan. Ako, personally, medyo I am seeing maybe relatively portion of disappointment with the current president sa US. Kasi akala ko magkakaroon tayo ng peace. Pero nakita ninyo, bobombahin ng Amerika daw yung Iran. Anytime. Ito, Pacific, sa Indo-Pacific region, mas lalong nagkagulo ngayon. Alam nyo, medyo delikado na talaga ito. Sa totoo lang. Hindi nagbibiro ang China ngayon. Medyo seryoso na yung China ngayon. Yung ginawa nilang military exercise kuno dyan is a signal already na puno na sila. Aminado ang Armed Forces of the Philippines na posibleng madamay ang Pilipinas sakaling mauwi sa... Hindi posible. Talagang madadamay tayo. Gera ang tensyon ng Taiwan at China. Ito ay matapos palibutan na ang Taiwan ng mga barko at eroplano ng China para sa isang military exercise. Naglabas din ng propaganda video ang China na ipinapakita ang pag-take off ng mga eroplano at ang mapa ng Taiwan na tila punteriya ng malawakang military operation. Agad din nag-deploy ang Taiwan ng mga eroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Dahil dito, pinaghahanda na ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo. Prioridad daw ang pag-rescue sa higit 200,000 OFW sa Taiwan. Kaugnay niyan, magkakausap natin si... Grabe, overwhelming yung mga kagamitan ng China, no? At alam nyo ba, while tayo, Pilipinas, ay himod-puwet sa Amerika, nakita nyo yung reaction ng Japan, South Korea. Close ally yan ng Amerika. China, Japan, and South Korea have decided to fight Donald Trump's tariffs head-on. China, Japan, South Korea, patay tayo dyan. We have Liberation Day, as you know, on April 2nd. Many countries have taken advantage of us. Tariff, tariff, tariff. That's all we have been hearing from Trump since he took charge.
Now he's calling April 2nd, that's tomorrow, Liberation Day. Trump says it will be a rebirth of the United States and every country will be targeted. So the markets are bracing for the big day and gold has just hit record high. You get the gist, these are some uncertain times we are living in. We think it will be easier for foes like Russia and Iran, who have been at the receiving end of sanctions and heavy tariffs. They have already turned away from the US. But our question is, how are US's friends bracing for it? Republican Senator Thom Tillis said it best. We need to fight battles with our force first and then try to figure out any inequalities with our friends second. But it seems like the friends aren't willing to wait. And when I say friends, I mean the closest ones. Japan and South Korea. South Korea and Japan have decided to work with China to counter Trump's tariffs. They just signed a free trade deal even before the tariffs from the US start to hurt them. Ayan na. Tignan nyo naging result ng action ni Trump. Closest ally ng Amerika. Anong ginawa nila? Nakipag-alyansa sila sa China. The tariffs from the US start to hurt them. Like any other deal, there will be give and... pala, naalala ko yung BRICS. Lumakas. Mas marami na ang sumali doon sa BRICS. Ano ba yung BRICS? Brazil, Russia, India, China, South Africa, or Saudi Arabia. Marami nang nag-join doon. Reports suggest Japan and South Korea are seeking to import semiconductor raw materials from China. And Beijing might purchase chip products from its fellow Asian countries. So the goal is to strengthen supply chain cooperation and balance their exports. Seoul is being coy. They are refraining from calling the deal a joint response to the US tariffs. But it is what it is. For the longest time, this trilateral alliance was not possible due to territorial issues. Then Trump talks about uniform tariffs. And suddenly, Japan and South Korea are in the same basket as China. And we hear about a free trade deal. The joint statement talks about promoting trilateral economic and trade cooperation. This is mentioned in the document. What the document did not have is promoting an international community that isn't dependent on the US, even if it comes at the cost of depending on China. Wala na. Mukhang this time sa second term ni Trump, although it's too early to judge or give judgment, no. Pero I really feel na papalpak si Trump this second term niya. Oo, medyo humina na yung influence ng Amerika ngayon. And nakita nyo naman, no, Trump, idadaan niya sa mga tariff or trade war. Hindi na epektibo ngayon yan. Alam nyo, nakita ninyo kahit economically ang epekto sa atin, sa Pilipinas, instead of us choosing our kapitbahay, anong ginawa natin? Ironclad kuno. Doon sa napakalayong lugar, na in any case na merong war or merong conflict or kailangan natin ng tulong, ang layo nila. Pero tignan ninyo ang epekto, economically ito ang epekto. Dahil nag-create ang Pilipinas, ang gobyernong Marcos na ito, ng parang mayroong anti-China or China hatred. Ito, anong babala ng China sa Pilipinas? Embassy kung saan Nagpalabas ng travel advisory ang China Embassy kung saan pinag-iingat nito ang mga Chinese sa pagbiyahe sa Pilipinas, gayon din ang naninirahan dito sa bansa. Ito ay dahil umano sa unstable public security kung saan kadalasan umanong ini-interrogate at hinaharas ng Philippine law enforcement agencies ang mga Chinese citizens, maging ang kanilang mga negosyo. Dagdag pa rito, ang anilay banta bunsod ng political rallies na idinadaos sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pinapayuhan ng China Embassy ang lahat ng Chinese citizens sa Pilipinas na mag-ingat para sa kanilang seguridad at maging handa sa anumang pwedeng mangyari.
So nakita natin anong epekto ng mga ginagawa ng Marcos administration ngayon, and in line with the Trump administration, which I thought, no, na kakampi natin. Even I don't think na may comment siya with regard to what happened to PRRD. I don't think busy siya sa kanyang sariling laban. Busy siya kasi weak na siya sa tingin ko. Hindi na siya kagaya nung first term niya na malakas. I don't think na makakatulong siya kay PRRD. 'Di ba 'yun yung inaasahan natin, o mag-comment siya or tulungan niya si Duterte. Nakita nyo nga si Putin magkalaban na sila ngayon ni Putin. Oo, trade war na. Mag-i-impose siya ng tariff sa Russia. Kaya itong yung ginagawa, and in fact, kahit yung European countries, ganun din, trade war din, tariff din. So, nagsama-sama yung mga European countries laban sa US. Nagsama-sama din yung mga nandito sa Indo-Pacific, no? Nandito sa Asia, Japan, Russia, South Korea, nagsama-sama na sila. Nagkaroon na sila ng alliance kasi nagde-declare na ng war itong si Trump in terms of economic. Hindi man sa military pero economic. But yung military na yan, anytime. Dahil sa pagme-medal ng US sa pag-intervene nila sa foreign relations ng bawat bansa, baka talaga magti-trigger ng war. In fact, baka maulit yung nabuisit yung Russia sa Ukraine, in-invade na nila prior to even thinking. Kumbaga parang nainis itong Ukraine ito para kayong mga in-invade na nila. Baka mangyari ito rin sa China. Pag nainis yung China, i-invade nila yung Taiwan. Wala silang pakialam kasi malakas naman na sila. Magkakasama yung China, Russia, and other countries, even the closest ally ng US. Wala na yan. Tapos na. Nangangamba na tayo dito.